Amerika at ang United Kingdom. Pero ngayon, sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan, may malaking bitak na sa pagitan ng dalawang bansang ito. Hindi ito tungkol sa isang simpleng hindi pagkakasundo. Ito ay tungkol sa isang desisyon na ginawa ng United Kingdom na nagpabago ng lahat. At ang Amerika ay galit na galit. Galit hanggang sa level na ayon sa mga ulat, inilarawan ng mga analis na ang relasyon ng dalawang bansa ay punit na. Nasa Ingles, frayed. Noong February 28, 2026, sinimulan ng Amerika at Israel ang mga airstrike laban sa Iran. Ito ang isa sa pinakamalaking operasyon militar ng Amerika sa Middle East sa loob ng maraming taon. At natural, bilang pinakamalapit na kaalyado ng Amerika, inaasahan ng lahat na ang United Kingdom ay sasama. Pero hindi ito ang nangyari. Sinabi ng Prime Minister ng United Kingdom na ang mga airstrike na ito ay hindi nakakatugon sa pamantayan ng internasyonal na batas. At dahil dito, hindi nila pahihintulutan ang Amerika na gamitin ang mga British airbase para sa offensive strikes laban sa Iran. Partikular na ang RAF Akrotiri sa Cyprus, isa sa pinaka-estratehikong airbase ng UK sa buong Middle East. Ang desisyong ito nagbigay ng napakalaking black eye sa Amerika. Ayon sa mga ulat, ang administrasyon ng Amerika ay nagalit ng todo. Inilarawan ng mga analyst ang relasyon ng dalawang bansa bilang may rip na at pababa pa ang tingin ng Amerika sa UK. At ang mas nakakasakit, tinawag pa na parang laruan kumpara sa Amerika ang mga aircraft carrier ng Royal Navy. Ganoon kalakas ang galit ng Amerika sa UK. Para maunawaan kung bakit ito malaking problema para sa United Kingdom, kailangan nating tingnan ang kanilang sitwasyon. Ang UK ay isang bansang nag-import ng malaking bahagi ng kanilang enerhiya mula sa ibang bansa. Around 44% ng kanilang enerhiya ay galing sa labas, lalo na ang natural gas. At ngayong nakasara ang Strait of Hormuz dahil sa gera, ang presyo ng enerhiya sa buong mundo ay tumaas ng todo. Ayon sa OECD, ang United Kingdom ay ang pinakamalaking biktima ng gera sa Iran sa buong G7. Ang paglago ng ekonomiya nila para sa year na ito ay ibinaba mula sa 1.2% pababa sa only 0.7%. Habang ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay inaasahang aabot sa 4%. Ito ang pinakamalala nilang downgrade sa lahat ng G7 nations. Para sa mga ordinaryong tao sa United Kingdom, ang epekto ay ramdam na ngayon. Malaki ang itinaas ng presyo ng fuel sa buong bansa, petrol man o diesel. At sa mortgage o utang sa bahay, ang average rate ay tumaas na muli mula sa 4.8% papuntang 5.5%. Para sa isang taong may £200,000 na utang sa bahay, iyan ay dagdag na halos £1,000 bawat taon. Nagtangka ang United Kingdom na gumawa ng kasunduan sa kalakalan kasama ang Amerika. Nakakuha sila ng isang deal. Pero ayon sa mga eksperto, ito ay isang deal na nasa mga tuntunin ng Amerika. Ang ibang bansa tulad ng Brazil at India, mas nakapag-negotiate ng mas magandang kondisyon kaysa sa UK. Ang isang bansa na dati ay tinatawag na pinaka-espesyal na kaalyado ng Amerika, ngayon ay wala na sa prioridad. Ito ang pinakamasaklap na parte ng sitwasyon ng United Kingdom. Kung susunod sila ng basta-basta sa Amerika,
maaring madamay sila sa isang mas malawak na gera sa Middle East na ayaw ng kanilang mga mamamayan. Ayon sa mga survey, mas marami ang tumutol kaysa sumuporta. Halos kalahati ng populasyon ng UK ay tutol sa mga airstrike laban sa Iran. Pero kung hindi sila susunod, mawawalan sila ng proteksyon ng Amerika sa ekonomiya, sa enerhiya at sa depensa. May isang lugar pa lang kung saan hindi pa ganap na nasira ang relasyon ng dalawang bansa. Yon ay ang AUKUS, ang military pact ng Amerika, United Kingdom at Australia. Kahit galit ang Amerika sa UK, patuloy pa rin ang cooperation sa ilalim ng AUKUS submarine program. Ang military-to-military na ugnayan ay nananatili, pero ang political na relasyon, ito ang may malaking damage. At hindi lang ang ekonomiya at depensa ang apektado. Sa year na ito, ang United Kingdom ay bumaba sa 4th na lugar sa Global Soft Power Index. Nalagpasan na sila ng Japan. Para sa isang bansang dati ay palaging nasa isa o dalawa. Ito ay isang malaking senyales na ang impluwensya ng UK sa mundo ay humihina. Ang bitak sa relasyon ng UK at Amerika ay hindi lang isang diplomatic na problema. Ito ay nagpapakita ng isang bagong realidad sa mundo. Kahit ang pinakamatandang alyansa, ang isa na nagsimula pa sa World War I, ay maaaring mabasag. At kung ang UK at Amerika ay magkawatak, ano na ang ibig sabihin nito para sa NATO at sa buong sistema ng alyansa sa kanluran? Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon sa Islamabad talks. Ito ang mga negosasyon na naglalayong tapusin ang gera sa Iran at muling buksan ang Strait of Hormuz. Kung matagumpay ang mga usapang ito, maaaring magsimulang bumaba ang presyo ng enerhiya sa buong mundo. At para sa United Kingdom, iyon ang tanging paraan para maligtas ang kanilang ekonomiya sa mas malala pang krisis. Pero ang mas malalim na tanong ay nananatiling walang sagot. Kahit kung matapos na ang gera, maaari pa bang bumalik ang tiwala ng Amerika sa United Kingdom? Ang espesyal na relasyon na itinayo sa loob ng 100 years, masasalba pa ba ito? O ito na ang simula ng isang bagong kabanata, kung saan ang United Kingdom ay kailangang harapin ang mundo ng mag-isa? Habang nagtatalo ang mga leader sa Islamabad at sa mga opisina ng NATO, ang mga manggagawa sa United Kingdom ay nakaramdam na ng epekto. Ang unemployment rate ay umabot na sa 5.2%, ang pinakamataas sa loob ng maraming taon. Ang tanong ay, kung mawawalan pa ng trabaho ang mas maraming tao, kakayanin pa ba ng gobyerno ng UK na pigilan ng isang buong recession? Ang United Kingdom ay nasa gitna ng 3 krisis sa iisang oras. Krisis sa ekonomiya, krisis sa enerhiya, at krisis sa kanilang pinakamahalaga na alyansa. Ang bansang naghari sa buong mundo sa loob ng mahigit 2 centuries, ngayon ay nag-iisang humaharap sa isa sa kanilang pinakamasamang taon sa modernong kasaysayan. At ang tanong para sa lahat ng bansa, hindi lang ang UK. Kung ganito ang nangyayari sa mga malalakas na bansa, ano ang ibig sabihin nito para sa mga bansang tulad ng Pilipinas? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.